Hindi ko alam kung tama ba itong ginagawa ko. Pero kahit ganon, mas dumoble ang takot at kaba sa aking puso. Dahil baka mas nakakatakot ang posibleng gawin sa akin ni Franco dahil sa pagpasok ko sa opisina niya. Nang makapasok si Cindy sa loob ng kwarto, ay sinarahan ko muli ang pinto. Doon tumambad sa akin ang mga nagkalat na mga papeles sa sahig. Nakita ko rin ang nasirang lampshade, upuan, at iba pang gamit sa sahig. Napangiwi na lamang ako nang makaapak ako ng bubog na basag na bote at salamin. Parang dinaanan ng bagyo ang opisina ng binata dahil sobrang kalat. Naagaw ng aking pansin nang makita ko si Franco sa isang sulok na nakaupo sa sahig. At nakayuko ito kahit hindi ko makita o maaninag ang kanyang muka. Sa bandang kaliwa ng kanyang kamay ay hawak-hawak nito ang bote na may lamang alak. Bigla akong naawa sa kanyang kalagayan dahil pansin kong magulo at may bibigat itong pinagdaraanan. Dahan-dahan akong naglakad palapit sa kinaroroonan ni Franco. Sa bawat paghakbang ko palapit sa kanya, mas lalong lumalakas ang tibok ng aking puso. Natatakot ako na baka saktan niya ako. Tumigil ako sa harapan niya at rinig ko ang mabigat niyang paghinga. Franco, nauutal kong sambit at pilit kong nilalabanan ng nerbyo sa aking puso. Pumasok ka na sa iyong silid. Kahit anong pigil ko, hindi ko maiwasang mautal sa kanyang harapan. Alam kong pagod ka na, sasamahan kita para makapagpahinga ka na. Yumukod ako ng kaunti para abutin ang kanyang kamay, para akayin ko ito papunta sa kanyang silid. Pero laking gulat ko na lang nang bigla niyang tinabig ang aking kamay na kulang na lang ay matumba ko. Napalunok ako ng laway at nang tinignan ko si Franco na unti-unting umaangat ang tingin sa akin. Napatutop na lamang ako sa aking bibig nang makita ko kung gaano nanilisik ang kanyang mga mata sa galit na anumang oras ay handa itong makasakit ng tao sa sino mang pumigil sa kanya. Could you just leave me alone, Cindy? Umalingaw-ngaw ang malakas at nakakatakot na boses ni Franco sa buong silid. Ramdam na ramdam ko ang panghihina at pangangatog ng aking mga tuhod dahil sa takot sa kanya. Hindi ko alam kung bakit ka naghahaganito, Franco, pero magiging okay din ang lahat. Saad ko pero agad akong nanghina nang bigyan niya ako ng nakakatakot na tingin. Magiging okay lang ang lahat? Nagtagis ang kanyang panga habang nakatingin sa akin. Wala kang alam para sabihin sa akin yan. Wala kang alam sa hirap na pinagdaanan ko. Wala kang alam, Cindy. Sigaw niyang muli sa akin at nagulat na lamang ako nang hinagis niya ang hawak niyang bote. Napatili ako at napasigaw na lamang sa matinding takot dahil tumama ang bote sa pader at nabasag ito at muntik na akong matamaan. Tama na, Franco. Pagmamakaawa ko sa kanya. Pero nagsimula nang namuo ang luha sa aking mga mata. Ramdam ko ang paghapbi sa kanang braso ko. Nang tignan ko iyon, doon ko nakita na may sugat sa aking braso. Hinawakan ko ang aking braso para pigilan ang sakit niyon. Tinignan ko muli ang binata, na ngayon ay hindi pa rin nagbabago ang kanyang ekspresyon. Napakalamig pa din iyon at napakadilim. Kainis. Rinig ko ang paulit-ulit niyang saad sa aking harapan. Napakasama niya. Hindi ko siya mapapatawad. Nag-igting ang kanyang panga at kita ko ang panginginig ng kanyang katawan sa sobrang galit at panggigigil. I hate him. I hate him so much. Dahil sa kanya, nagulo ang buhay namin. Dahil sa kanya, nawala ang mama ko. Kasalanan niya ang lahat ng to. Ilang ulit siyang pinatawad at tinanggap ni mama sa buhay niya. Pero anong ginawa niya? Sinayang niya. Dahil paulit-ulit niya lang niloko at sinaktan ng mama ko. Kita ko ang pait at sakit habang kinukwento ni Franco yon sa akin. Nag-aagaw buhay nun si mama. Sobrang hirap at sakit ang nararamdaman niya hanggang sa huling hininga niya. Lagi niyang bukang bibig si papa at hinahanap niya to. Pero asan siya nang mag-agaw buhay ang aking mama? Umalis siya at sumama sa ibang babae niya. Iniwan niya kaming nasasaktan at nahihirapan. Napahilamos ang binata sa kanyang muka
at halos nanilisik ang mga mata nito sa galit. Nanatili lamang akong nakatayo sa kanyang harapan habang pinagmamasdan siya. Bumalik sa alaala ko ang kwento sa akin ni Manang Irene na iniwan sila ng kanilang papa ng panahon na mawala ang mama nito. Naiintindihan ko kung bakit gano'n na lang ang galit at hinanakit na maramdaman niya. Hanggang sa libing ni mama, wala akong nakitang anino mula sa kanya. At hanggang ngayon, galit na galit ako sa ginawa sa amin ni papa. Galit na galit ako dahil wala lang siyang ginawa para sa mama ko. Kahit katiting na awa na lang, hindi niya pa mabigay sa aking ina. Bigla akong nakaramdam ng awa at sakit dahil kitang-kita ko ang paglandas ng luha sa mga mata ni Franco. Gusto ko siyang saktan at iparamdam sa kanya ang ginawa niya sa amin ng aking ina. Gusto kong iparana sa kanya ang sakit at hirap na binigay niya sa amin. Sigaw nito at napahawak siya sa kanyang mukha at doon na siya napahagulhol ng pag-iyak. Para ngayon niya lang nailabas ang lahat ng sakit at hirap sa kanyang puso. Dahan-dahan akong lumapit sa kinaroroonan ni Franco at binigyan ko siya ng mahigpit na yakap. Hindi ko alam kung bakit nagawa ko ito, pero ito lang ang sinisiguro ko. Gusto kong makatulong na maalis ang sakit sa kanyang puso. Rinig na rinig ko ang pag-iyak at paghagulhol niya sa aking balikat. Sa tuwing naririnig ko siyang umiiyak, mas nasasaktan din ako para sa kanya. Sa panlabas niyang anyong masungit at nakakatakot, hindi ko alam na may tinatago pala siyang sakit at pagdurusa. Nakatago sa mga mata nito ang lungkot na hindi niya mailabas sa tagal ng panahon. It's all right. Magiging maayos din ang lahat, Franco. Nandito ako at hindi kita iiwan. Marahan kong hinaplos ang kanyang likod nang paulit-ulit. Para kay Franco po ba yan? Tanong ko kay Joyce nang makasalubong ko ito sa sala. May hawak-hawak siyang tray na may lamang lugaw at tubig para sa hangover ni Franco. Opo, senyorita. Magalang na sagot nito sa akin. Ako na ang maghahatid yan sa kwarto ni Franco dahil pupunta rin ako doon para tignan siya. Sagot ko at ngumiti siya ng kay tamis sa akin. Sige po, senyorita. Malaya naman na binigay sa akin ni Joyce ang tray na hawak-hawak nito. At pagkatapos ay nagpaalam na siyang umalis para tapusin ang trabaho nito. Nagsimula na rin akong maglakad papunta sa kwarto ng binata para silipin at kamustahin ang kalagayan niya. Labis kasi akong nag-alala sa binata ng lubusan dahil doon ko lang siya nakita na nagwala sa galit at umiyak ng sobra na halos kabuhian nito ang mundo. Kita ko ang tinding hirap, sakit at puot na nararamdaman niya habang kinukwento niya sa akin ang hinanakit niya sa kanyang ama. Nang makaharap na ako sa pinto ng kwarto ng binata, ay doon ako huminga ng malalim bago ko hinawakan ng doorknob at pihitin na buksan iyon. Nang makapasok ako'y iginala ko ang aking paningin sa kabuuan ng silid at sumalubong sa akin ang napakatahimik at maaliwalas na kwarto. Napanunok ako ng sunod-sunod nang maagaw ng aking atensyon ng binata na nakaupo sa malaking kama at mukhang hindi niya naramdaman na pumasok ako sa kanyang silid. Malaya ko siyang pinagmamasdan. Nakasuot siya ng maong na pantalon at wala man lang siyang suot na pang-itaas. Kaya nakita ko ang napakaganda nitong pangangatawan. Titignan mo lang ba ako? May bahid ng inis ang gumuhit sa kanyang tinig. Kaya bumalik ako sa realidad. Bigla akong napatingin sa mukha ni Franco. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng kaba sa aking puso dahil sa blankong ekspresyon nito. Dinalhan kita ng pagkain. Nauutal kong sambit at dahan-dahan na akong naglakad papunta sa kinaroroonan niya. Marahan kong inilagay ang tray sa ibabaw ng kama. Saka umayos ako ng pagkakatayo sa kanyang harapan. At tinignan ko muli si Franco na nakatingin sa akin. Pinilig ko na lamang ang aking ulo. Anong nangyari dyan? Seryoso na saad nito. Sinundan ko kung saan siya nakatingin. At doon na lamang ako napakagatlabi dahil nakatingin siya sa braso ko na may benda. Ito ba? Wala to. Nauutal kong sambit at hinawakan ko ang sugat sa aking braso para itago ang sugat doon.
Ayaw kong sabihin sa kanya na siya ang dahilan kung bakit ako nagkaroon ng sugat. Dahil ayaw kong madagdagan ng problema at iniisip niya. "You should clean your wounds to avoid infections," he said with low tone that make me glance at him. Ngayon nakayuko siya sa harapan ko habang hawak-hawak nito ang kanyang ulo. Tiyak kong masakit ang kanyang ulo dahil sa sobrang pagkalasing niya kagabi. Tumango na lamang ako sa kanya. Kainin mo na yan, baka lumamig pa yan." Sagot kong muli. Napalunok ako ng sunod-sunod dahil nakatingin ang binata sa akin at para bang may iba itong iniisip. Nagsimula nang tumayo si Franco at dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kinaroroonan ko. Kaya nakaramdam ako ng lakas ng tibok sa aking puso. Sa bawat hakbang niyang ginagawa palapit sa akin, ay doon din ako umatras para lumayo sa binata. Bakit? Nauutal kong tanong sa binata. Anong kailangan mo, Franco? Bakit ka lumalapit? Patuloy akong umaatras palayo sa kanya. "Nothing," he said with low tone, and he kept walking towards my direction. Patuloy lamang akong umatras hanggang tumama ang aking likod sa malamig na pader. Itinukod ng binata ang kanyang dalawang kamay sa pader, kaya na-corner niya ako. At hindi pa rin inaalis ang tingin niya sa akin. Ilang pulgada na lamang ang layo ng mga katawan namin sa isa't isa, at ramdam ko ang kakaibang tensyon sa pagitan naming dalawa. "May kailangan ka ba, senyorito?" Nauutal kong tanong sa kanya. Sobrang bilis pa rin ang tintig ng aking puso. Isang nakakalokong ngisi ang sinagot niya sa akin. "Yes, at kailangan na kailangan ko yun, ngayon Cindy." Ano bang kailangan niya? Halik? O kaya naman, nang maisip ng dalaga ang gusto ni Franco, ay doon siya pinamulahan ng pisngi. Sunod-sunod akong napalunok at ramdam ko ang namumuong pawis sa aking noo. Nilapit ni Franco ang kanyang muka sa gilid ng aking tenga, at hindi ko maiwasan na mapapikit nang ramdam ko ang mainit at mabungo niyang hininga. "Why are you so tense, Cindy?" Mamaya na lang po, senyorito. Kasi hindi pa ako handa. At saka, hindi pa ako nakaligo. At marami pa akong gagawin. Kinagat ko ang ibabang labi ko dahil sa kaba na aking nararamdaman. Pero imbes na sagutin ako ni Franco, nagulat na lamang ako nang may kinuha siyang kung ano sa likuran ko. At doon ako napakurap ng ilang beses. Nang mapagtanto ko na kinuha niya sa likuran ko, ang isang v-neck long sleeve na itim. "Ano yan?" Napakurap-kurap kong tanong sa kanya at pinigilan kong hindi mautal sa kanyang harapan. "Damit." Casual niyang saad at sinimulan niya yung suotin na hawak niya. "Yan ba ang kailangan na tinutukoy mo?" "Yes, dahil naiinitan ako na walang suot na damit." Formal niyang saad. "Ano bang pinagsasabi mo na hindi ka pa handa?" Maang niyang tanong sa akin, kaya napakurap ako. Lihim na lamang akong napatampal sa aking noo dahil sa kahiyan na sinabi ko kay Franco. "Kainis, ano bang pinag-iisip mo, Cindy?" Wika ko sa sarili. Wala, Franco." Pilit akong ngumiti para itago sa kanyang kahihiyan na ginawa ko. Sige na, aalis na ako." Kumaripas ako ng takbo palabas ng kwarto ng binata. Nang masara ko na ang pinto niya, nangihina akong napasandal sa pader. At hindi pa rin humuhupa ang bilis ng tibok ng aking puso. "Nakakahiya ka talaga, Cindy. Bakit mo yun nasabi kay Franco?" Naiiling na saad ko sa aking sarili. Franco's point of view. "How's the fuss that I asked you for?" Narinig niyang mabigat na pagbuntong hininga ng kanyang kaibigan sa kabilang linya. "Hindi ko pa natatapos, pare. But don't worry, I'll finish it today," he said. That made him feel relieved. "Okay, just give me the files once you finish it. At ayaw kong pumalpak tayo sa investor natin," he said. "Don't worry, Franco. Ako na ang bahala. By the way, Nestor, I want you to investigate and track me, someone," he said. Rinig niya ang pananahimik ng kanyang kaibigan sa kabilang linya. Nestor Sandoval was the successful businessman of all time. He was half Pinoy and half Korean.
Maraming mga babae ang humahanga sa kanya dahil sa kanyang likas na kagwapuhan at karisma. Magaling at eksperto din ito sa paghak at paghanap ng tao. Kaya niyang makahanap ng impormasyon sa mga taong magaling magtago. Bilib na bilib siya sa kakayahan ng kanyang kaibigan at nagpapatulong siya dito kapag may gusto siyang alamin ng mga tao. "But bro, I can't do that," he said. "Alam mo nang matagal ko nang tinigil ang bagay na yan dahil delikado." Sabat muli ng kanyang kaibigan. "Kahit ngayon lang, Nestor." Saan pa ni Franco? "Okay, pagbibigyan kita sa pabor mo. Pero anong mabibigay mo sa akin na kapalit?" Inis siyang napabuntong hininga dahil hindi pa rin nagbabago ang kanyang kaibigan. Napakatalino pa rin sa lahat ng hinihingi niyang pabor ay gusto nitong may kapalit. "You can have my condo in Las Peñas." Pagsuko niya para pagbigyan siya nito. And then, they were settled. "Just name it. Ano bang ipapagawa mo sa akin?" Sumilay ang nakakalokong tinig sa kanyang kaibigan. "I need you to track someone." He paused a little bit, and he breathed so heavily. "It's Simon Alegria, ama ni Cindy." He gritted his teeth. Ipinikit niya ang kanyang mga mata para kontrolin ang galit na lumukob sa kanyang pagkatao. Kailangan niyang makita ito sa lalong madaling panahon. Gusto niya itong pagbayarin sa lahat-lahat ng kasalanan nito sa kanya, pati na rin kay Cindy. "Okay, noted. I will call you once I found his location," he added, and all he could hear after was the tone of end of the call. He opened his eyes and put the phone on his pocket. Nandoon pa rin ang mabigat niyang paghinga dahil sa kasalanan na ginawa ni Simon sa kanya. "Where are you, Simon?" May namumuong galit sa kanyang tinig. "Okay na po bang pakiramdam mo, senyorito?" Narinig niya ang tinig ni Manang Irene, kaya nagbalik siya sa realidad. Nilapag nito sa lamesa ang tasa ng kape na tinimpla nito para sa kanya. At nakatayo na ang matanda sa harapan niya, at kita niya ang pag-aalala na gumuhit sa mukha nito. "I'm fine," he said, and gently hold the cup of coffee. Nakaupo ako sa veranda sa ikalawang palapag ng mansyon. Iginala ko ang aking paningin doon at nakatanaw ako sa napakaganda at napakalawak na bayan ng San Miguel. Ramdam ko pa rin ang bahagyang pagsakit ng aking ulo dahil na rin sa dami ng alak na aking nainom. "It's your mother, 14th year death anniversary. Hindi mo ba dadalawin ang puntod niya, senyorito?" Doon ako napamulat ng aking mga mata at nawala ng gana nang maalala niya na naman ang araw na ito. Ito ang rason kung bakit siya nagpakalasing kagabi. Dahil pilit niyang kinakalimutan ng araw na masasakit na nangyari sa kanya. Ang masasakit na alaala ng nakaraan. Ito ang anibersaryo ng pagkawala ng pinakamamahal niyang ina. At ito rin ang araw na iniwan sila ng kanyang ama. Doble ang sakit sa kanyang puso sa tuwing naaalala niya ang araw na ito. "No, I have a lot of things to do." Puwalang emosyon niyang saad at ibinaling niya ang kanyang tingin sa malayo. Ipag-uutos niya na lang kay Mang Kaloy ang pagdadala ng bulaklak sa puntod ng kanyang ina. Ganoon parati ang routine niya at paminsan ay dinadalaw niya ang puntod ng kanyang ina kapag natapos na ang anibersaryo ng pagkawala nito. "Mabuti siguro kung dalawin mo ang puntod ng iyong ina ngayon, Senyorito Franco. Dahil matagal-tagal na rin simula nung huli kang dumalaw." Mahinhin na paliwanag ni Manang Irene at iniiwasan itong magkamali sa pagsasalita. Binigyan niya ng isang nagbabantang tingin ng ginang, kaya namutla ito sa takot. Pasensya na, senyorito, sa mga sinabi ko. Sige, aalis na po ko." Nauutal na sambit nito at pagkatapos, yumuko pa ito sa harapan niya at nagmamadaling umalis. Napahinga siya ng malalim. Tumayo siya't naglakad hanggang sa pinakadulo ng veranda. Doon niya natanaw ang napakalaking hardin sa kanyang bahay. Those garden to filled with lots of trees and assorted flowers. That make his mind peace. Inilabas niya ang sigarilyo sa kanyang bulsa at sinimula ng sindihan iyon. Habang pinagmamasdan niya ang mga tauhan niyang nagbabantay ng 24 oras sa kanyang bahay. He caught his attention
when he saw Cindy walking towards the beautiful roses on the other side. She was wearing a simple light blue dress that revealed her white skin. Kitang-kita din ang kanyang mga mata kung paano tangayin ng hangin ang kanyang buhok sa bawat pag-ihip ng hangin. Natural at hindi nakakasawang tignan ang napakaganda niyang mukha. Wala itong kaarte-arte sa katawan, na kahit hindi siya maglagay ng makeup sa kanyang mukha, ay napakaganda niya pa rin. His heart stopped when he saw Cindy smile while picking up those flowers. Her smile was precious and genuine. Hindi siya magsasawang pagmasdan itong ngumiti. Hindi niya mapigilan ang sarili ng ngumiti rin habang pinagmamasdan ng dalaga. May parang kung anong tuwa at parang hinaplos ang kanyang puso sa tuwing pinagmamasdan niya ito. Pinilig niya na lang ang kanyang ulo at biglang nawala ang matamis niyang ngiti at napalitan ulit ang kanyang mga mata ng napakalamig. No, kailangan mawala ang nararamdaman niya. Hindi dapat siya magkagusto sa dalaga at hindi niya hahayaan na humarang ito sa kanyang mga plano. Isang ngiti na ang naglalaro sa kanyang labi habang nakatingin pa rin siya sa dalaga. Ano nga ba ang plano ni Franco? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.